Radyo Gabi-Gabi kasama si Tia Corpus at mga dalubhasang doktor sa bansa. Magandang gabi, Dok! Ugaliin ng iriseta tuwing gabi sa DCMM. Magandang gabi, Dok! Magandang gabi po mga kapamilya. Ito po ang programang nagbibigay sa inyo ng libreng konsultasyon. Magandang gabi, Doc. Ako po ang inyong lingkod, Ninia Corpus, at ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang kalagayan ng kalusugan ng ating mga kapamilya sa komunidad. So ito ho yung tinatawag na community health. Maganda ho ang aming topic dahil baka merong nakikinig dito na gustong tumulong sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga barangay, lalong-lalo na ho kung meron ho kayong kakayanan o meron kayong kakilala at gusto nyo talagang makipagtulungan, no, sa mga Pilipino na galing sa ibang bansa, no, na gustong ibalik yung kanilang mga biyaya sa kanilang sariling bayan. So whether kayo po ay taga dito o taga ibang bansa, ay alamin po natin kung paano tayo makikipagtulungan sa kanila dahil marami na ho silang nagagawa para sa ating bayan. Kasama natin ngayong gabi si Dr. Margarita Castro Zaraga. Magandang gabi, Doc. Magandang gabi sa iyo, Nina. Si Dr. Margarita po ay Vice President ng Philippine Medical Association sa New England. Sa Amerika ho ito, ha? Yes. Yes, at siya ang head ng Community Health Internships ng Gawad Kalinga USA at elective advisor ng University of Massachusetts Medical School Global Health. Yes. Okay. Yes. So, si Doc ay nandito sa Pilipinas. Bakit nga ba kayo napabisita sa Pilipinas ngayon, Doc? So, pangalawang taon na natin to na magdala ng estudyante mula Massachusetts para mag-aral dito ng global health. Sa Amerika, kinikilala nilang important skill ang matuto ang mga kabataan namin na makaintindi ng iba't ibang kultura at wala nang ibang mas gaganda pa na bansa para sa ating mga estudyante, kundi ang Pilipinas na marunong magsalita ng Ingles at ngunit ibang-ibang ating kultura mula sa Amerika. So, itong mga interns na ito, Doc, ay hindi lang Pilipino, no? Ay, mga Amerikano. Oh, correct. Meron tayong mga nyo dito. Correct. Meron tayong Filipino-Americans, pero marami pa sa kanila Amerikano na po. So, second year na po natin ginagawa ito. Saang hospital ho kayo nagkakaroon ng mga internships? Ang internship natin ay community health. So, so hindi sa hospital. Correct. Okay. Meron po tayong exposure sa mga community hospital. Sa ngayon, nasa Bulacan po kami sa bayan ng Angat at bayan ng Bukawi. Anong ginagawa niyo ho sa mga komunidad? Sa ngayon, ang Gawad Kalinga villages ang ating target na mga populasyon. Nakikipagpanayan po kami diretso sa mga villagers. At matutuwa po kayo actually, sa Facebook Messenger nagsisimula ang aming relationship. So, hindi kayo magkakakilala? Correct. Magkakakilala lang kayo sa FB? Aha. Okay. So, ano bang FB ng inyong organisasyon? Well, actually, ang ginawa namin, nakilala namin yung mga leader ng mga community through the Gawad Kalinga leaders also. Sa Amerika? Hindi. Dito rin. Dito. Kinakausap po ng ang Gawad Kalinga po, inuugnay ng mga members sa USA at dito sa Philippines. At mula noon, naabot namin yung mga leaders naman ng mga neighborhood association ng mga Gawad Kalinga villages. So, nandito po yung, syempre, proud tayo, ang mga pangalan ng mga villages ay Gawad Kalinga Ark of Noah sa Bukawi at Gawad Kalinga Enchanted Farm na flagship village po ito ng Gawad Kalinga sa Angat, Bulacan. So, doon kayo, doon po kami nga nakafocus ngayon. Pero lahat ng aming efforts po, ang ating target ay maging template po to para sa paglaganap ng mga programa sa gawin natin tong halimbawa sa probinsya ng Bulacan at through partnerships, through collaborative leadership sa iba't ibang probinsya, nais po natin tong ipalaganap sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So, ano ho ang nakikita niyong mga sakit na laganap sa ating mga komunidad? In particular, yung mga napunta
napuntahan na ho ninyo? Yes. So, believe it or not, ang talagang lumalabas sa interview o panayam ng ating mga villagers, pati na sa statistics, ay Opo. ang simpleng trangkaso. In English, Opo. upper respiratory tract infection o Ubo, trangkaso. sipon, trangkaso. Ubot, sipon, lagnat. Oo, yun. Meron ding, dahil lalo na't mainit, nagkakaroon po ng dehydration dahil po sa tinatawag nating diarrhea or karaniwang viral gastroenteritis. Okay. Oo, mga Saan nakukuha yung viral gastroenteritis? Yun ba yung may mga sakit sa tiyan? Or may mga na-ospital na mga bata ngayon Correct. dahil sa sobrang sakit daw ng tiyan? correct. So, ano po to? Ang viral gastroenteritis or minsan bacterial, yun po. Actually, minsan may kaugnayan yung mga laganap na virus at bacteria sa pagpalit ng panahon o sa komunidad, yung hawaan na nangyayari doon. So, pag hindi po naghuhugas ng kamay, ang taong may sakit, nakukuha po ng, lalo na po yung matatanda at ang mga bunso sa ating komunidad ang naapektuhan. So, pinakabata at Oo. mga pinakamatatanda. Bukod po sa trangkaso, diarrhea, viral gastroenteritis. Pero nakukuha ito sa pero virus to, no, Doc? Paano yun? Viral kasi. Correct. Minsan ang virus nga pala, ang tinatawag na contact Contact? na nakuha mo by contact, pero minsan respiratory din. So, kahit na diarrhea ang symptom mo, pwede mo rin nalanghap yung organismo. Oo. Talaga? Oo, ganun yun. Okay. Oo. At Transmission. nagkakahawa-hawaan kayo dahil lalo na pagka sa mga maliliit na komunidad, no, kumpul-kumpul yung mga tao, ang Correct. dami-dami mga tao. Okay. Bukod ho dyan sa flu, kasi parang pa sa yung flu, lahat tayo nagkaka-flu. Ano ho yung sa tingin nyo na dapat tutukan na maaaring ikamatay ng ating mga kababayan sa mga komunidad? Kung bakit importante, yun ang tanong mo. So, ang flu po talaga, kung napabayaan, ay nagkakaroon ng pulmonya, which is laganap na infection sa baga. At alam natin na ito ay karaniwang dahilan ng kamatayan sa ospital. Pneumonia or pulmonya. Na maaaring mag-umpisa lang sa trangkaso. Correct. Oo. Oo. Lalo na kung mahina ang immunity or ang panlaban sa sakit ng katawan ng isang pasyente. Ang isa pa ay yung sepsis, which is infection sa dugo. It's an English term to refer to infection sa dugo o sepsis. Saan nila nakukuha ito, Doc? Yun nga po, yung usually po kasi, pagpabayaan ng isang viral infection sa katawan, nag-take advantage po ba ang bacteria? Susundan niya yung viral. So, kaya importante na magpahinga. Kasi po, kundi umaabot sa sitwasyon na kinakailangan ng antibiotic para mapigilan yung pagkalat ng sumusunod na bacteria pagkatapos ng virus. So, hindi na dapat natin hintayin na mahilata tayo bago tayo magpahinga. And of course, naintindihan natin na that's easier said than done. Yes. Kasi meron po tayong mga trabaho, meron tayong mga anak na nais pakainin, pero kung wala tayong mabuting kalusugan, paano tayo magkakaroon ng sustainable plan para sa ating pamilya? Tapos magkakahawa-hawaan pa kayo. At wala kayong magagawa kung productive o hindi makakapasok sa eskwela, hindi makakapasok sa trabaho. Well, kung may trabaho sila, no? Okay. So, Doc, since na-mention niya, ito yung mga common na mga sakit na nakikita. Yung simpleng flu, no? O trangkaso, no? Lalo na ngayon dahil sa rainy season na po, maraming nagkakasakit. So, Correct. tamang-tama yung topic natin. Oo, correct. Anong advice nyo sa ating mga kababayan? Well, kahit na hindi yung mga pinupuntahan yung komunidad dahil flu season na. So, ang actually na provide namin this year through the kindness of the Philippine Medical Association with the support of 100children.org at ng UMass medical students, nakapagpundar po tayo ng simpleng flu shot or influenza vaccine para i-prevent na kung ano man sakit ang madatna ng tao ay mawala agad dahil meron na tayong panlaban or immunity laban sa infection na iyon. So, ang flu shot po ay
nagsisimula para sa edad 6 months pataas. Nag-iiba lang po ang dose. So, okay. ang sinasuggest ko po sa ating audience ay talagang pag-isipan na iturin to parang investment para sa Yun kanilang nga. kalusugan dahil hindi na po tinatanong talagang proven na po na maraming araw ang nawawala as a whole, as a workforce sa ating lipunan pag hinahayaan natin kumalat ang flu. Ang pangalawa ko pong gustong sabihin din ay sa mga katotohanan naman na merong tinatawag tayong mga shortage sa ganitong mga gamot, ang mauuna dapat na makakuha ng ating bakuna or flu shot ay ang mga bata. Ang mga 6 months to 4 years old. Ang timing po nito ay dapat mula June to December every year dahil yun ang tinatawag nating flu season sa Pilipinas. Tamang-tama yan, Doc, na-mention niya yung flu shot. May mga nagte-text dito katulad ni Anton ng Altarp. Tinatanong niya kung ang flu shot na yan ay para raw ba sa lahat ng klase ng flu? Okay, very good question. So, may mga dalubhasa na nag-aaral ng klase na or strain kung tawagin ng influenza virus taon-taon. So parang best shot po kung anong mga ilagay nilang protina diyan, yun na yung pinaka-accurate guess kung ano yung lalaganap that year. Oo. May posibilidad po na biglang may susulpot na hindi nakasama dun sa flu shot na yun. Wala namang kasing immunization o bakuna na perfect. Wala akong 100%. correct. Kahit na ano pa yan, kahit yung sa chickenpox or sa, di ba, yung mga Correct. binibigay pag bago kang panganak. But still, at least covered ka. Correct. Ilang percent ang covered kaya mga, would you say? Siguro 90%. I'm just throwing that out. Hindi ko naman nabasa Oo. yon. Pero at least yung importanteng virus, Oo. protected ka. Oo. Maybe an infectious disease specialist could answer that better. Pero ang tansya ko mga 90+%. Oo. Tapos iba-iba rin klase ng flu vaccine Kasi may mas mura, may mas mahal. So ako, naghanap rin ako kasi bago magpasukan, no, yung mga nanay katulad ko. I'm sure yung iba ko na pinag-isipan nyo, kailangan kong ipa-flu shot yung mga anak natin, di ba? Kaysa mag-absent, kaysa ma-hospital, di ba? Mas malaki pa ho yung gagastusin nyo. Kasi kaya naintindihan ko yung sabi ni doktora, investment po ito. Medyo minsan, mahal siya, pero nasa mga 1,000, no? Pag sa pedya, minsan mas mahal ng konti. Tapos pwede ka rin naman bumili na lang sa drugstore tapos Ipabigay sa nurse or sa midwife. doctor. Sa midwife Nakakilala ng mo? may regional health unit Opo. po ang mga barangay. So kung kayo'y bumili na lang, sa palagay ko ang mga midwife po ay pwedeng mag-administer. Pero pag bumili rin, Doc, kailangan maging ka-aware kung ano yung bibili mo. May mas mura. Kasi so tinanong ko, bakit mas mura? Mas konti ho yung protection nito compared doon sa mas mahal. Correct. Is that right? Tama kayo. Merong may mga vaccine na na flu vaccine. Oo, yung tinatawag nating strain. Pag sinabi lang mas maraming strain ang na-cover nung mas mahal. Oo. So, syempre, doon ka sa mas mahal. Para mas malaki ang proteksyon. Oo. Minsan kasi may 600. Ba't ang mura? Nagulat ako. Minsan may 500. Pero ang pinakabago raw ngayon, tama ba yung may protected ka sa quadri? Ano yung sabihin nun? 4? Or Quadrivalent ata yun. Oo. So, I think I'm not so familiar. Parang Kasi hindi ano siya, kayo infectious pangalan. disease, Oo, pangalan ata siya. hindi tayo pwedeng bigay ng brand, no? Pero alamin nyo, tanongin nyo kahit pag bumibili kayo sa drugstores, 'di ba? You ask aning flu vaccine na pinakamaraming proteksyon. Pero so hindi pala siya libre sa mga health centers namin. I think depende ang mga supply. So hindi pa wala pa akong ekspertong pulso. Since, kung sa lahat ng health pero center pare-parehong supply. Yung pinuntahan nyo hong mga lugar, hindi libre yung flu vaccine. Hindi po libre. So kayo ang nag-provide nun? Hindi po ako. Yung Philippine Medical Association. At yung mga ibang sponsors. Yes. Ninyo. Oo. Okay, aside from that, ano pang mga vaccine ang pinamigay ninyo?
So for this year, this is our maiden launch po of the Okay. fully immunized child project. At sa ngayon, dun sa flu shot pa lang, ang rami na nating na-assess ng laking pangangailangan para dito. So baka ang nakita ko pong direction, baka mag-focus po kami doon. Doon, oo. Kasi meron nga pong nag-assess rin po ako sa mga midwife ng Regional Health Unit na meron naman pong basic immunizations para sa ating mga newborn o bagong panganak. Yes. Yung supply lang po, ang paiba-iba syempre sa bawat barangay. Yes, oo. May commercial nga si Secretary Garin, 'di ba, ng DOH na libre daw ang mga immunizations. Kaya dapat Basic. daw basic, hindi lahat, no, but basic immunization ng mga bagong panganak na bata na dapat daw, anuhin yun na, samantalahin yun na po. Dahil nandyan lang, may iba po kasi, Dok, nakakalungkot, nakakalimutan nila, nakakaligtaan. In fact, may kakilala nga po ako na hindi siya nagpa-MMR. Ito yung measles, mumps, rubella. Oo. So, nagka-Becky yung bata, 5 years old po. Tapos, ang napakasakit po, simpleng Becky kasi viral to, Doc, di ba? Gagaling din daw, wala talagang gamot. Dahil viral siya. So, ang nangyari po ay pumunta sa utak niya yung virus na yun, naging complication. encephalitis po. So, naging Viral comatose encephalitis. po. So, hanggang ngayon po, nasa IC po yung bata. Hindi pa talaga bumabalik sa dati. Dahil na-comatose nga, no? Dahil ho sa Beke. At dahil sa hindi pag-avail ng Hindi ho bakuna. naka-MMR. So, ganun ho ka-importante yung mga bakuna rin natin. Kung libre ho, kunin nyo na. Dapat meron ding listahan yung mga nanay, no? Kasi what if they nakakalimutan din nila yun? At kung yung midwife or registered nurse, kung ano man yung ang resource natin sa Regional Health Unit, nililista rin sana nila yung mga pangalan ng naghihintay ng bakuna para ma-inform once dumating yung mga bakuna. So, paano yun? First come, first serve? I Kasi think so, nakalista, oo. no? Pag marami pong sanggol na pinanganak sa buwan na yon, kailangan pong i-defer yung mga Mas matanda. Oo, correct. So, unahin yung bagong panganak? Hindi, Ganon? yung mga first come first serve nga kung sino unang dumating doon, yun po yung babakunahan. Yun yung babakunahan. So dapat pagpalista na rin sila, make sure na hindi sila makalimutan ng midwife nila. And I'm sure naman may mga sistema yung mga regional health unit para bumalik yung mga ito. Oo. Yung iba kasi, Doc, hindi nakakabalik. No? Ayun nga. Yun ang malaking problema. Kaya minsan, pag nagkakaroon ng ganyan, kailangan sama-sama Samantalang nandun na siya sa health center, baka yung iba nasisira. At available daw ito may kaya ka o mahirap, mayaman, ito ho ay libre para sa lahat. So kahit mayaman ka, feel mo gusto mong kumuha ng libre, pwede ho kayong pumunta sa health center at libre ho yung mga basic types of vaccines para ho sa atin, sa ating mga anak. Siguro paalala lang rin na alagaan nila yung immunization card ng anak nila para madaling maalala ng mga healthcare provider kung ano yung mga kulang pa. Oo, okay. Ngayon, Doc, I'm sure dahil sa magandang work ninyo dito sa mga lugar na na-mention natin sa Bukawi, sa Bulacan, at saka yung isa ay sa Bulacan din. Bukawi, Bulacan, and Angat, Bulacan. And Angat, Bulacan. So, parang sa Bulacan. They want to help or gusto nilang makipag-collaborate sa inyo. Mamaya sa aming pagbalik, sasabihin ni Dr. Zaraga kung paano nyo gagawin ito at anong klaseng tulong ang kailangan nila para guminhawa naman ang buhay ng ating mga kapamilya. Maraming salamat Mag-text kayo DZMM space react space ang inyong question at ipadala sa 2366. Magbabalik po ang Magandang Gabi, Doc.
Magandang gabi Doc sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Nagbabalik po kami dito sa Magandang Gabi, Doc. Kasama ko pa rin si Dr. Margarita Castro Zaraga. At may question dito, Doc, tungkol sa anti-pneumococcal vaccine. Totoo raw ba na merong lifetime na bakuna laban sa pneumonia? Kasi yung iba raw may nag-offer 5,000 pesos. Medyo may kamahalan. Correct. So, age 65 ang standard na edad para sa pneumonia vaccine ng adults. So, dalawa po ito. Ang bagong recommendation sa US ay PPSV 13 at susunod dito, Prevnar 13, I'm sorry, and PPSV 23, 6 months apart para makubre po lahat ng mga organisms against pneumonia. Ito po yung, as I said a while ago, infection sa baga or our lungs. So, ang important rin pong i-emphasize is that kung age 60 po kayo na meron kayong sakit sa baga like emphysema or bronchitis or kaya meron kayong kondisyon sa puso, recommended na po that age 60 pa lang ay magkaroon na kayo ng pneumonia vaccine. Of course, mahirap ipaliwanag lahat ng mga... doon sa dalawa ang kukunin mo? Ay, hindi. Yun po yung standard. So, isa muna yung 13, tapos yung 23. 6 months apart. Okay. Tapos, pero, marami pong exemptions to na mahirap i-explain on the air. May mga tao pong walang spleen, may mga taong active infection like HIV. Yun po yung, kung meron kayong condition na special, kailangan siguro magkonsulta sa doktor para pag-usapan one-on-one. Pero, overall, yun po yung recommendation. And then, pagkatapos nung dalawang yon na 6 months apart, yung 13 tsaka 24, that's 23, it. Yeah. Sorry, 23. Yun ang... Lifetime na yan. Di mo na uulitin yung next year or in the next 5 years. Okay, so even if you're much younger pala than 60. Yeah, let's say 40 ka lang. Gusto meron mo kang heart failure, meron kang sakit sa baga like emphysema, recommended yan na mas maaga. So lalo na yung mga naninigarilyo, di ba, Doc? Or may TB. Yung may TB, kailangan siguro timingan na tapos na silang i-treat kasi yun nga yung mahirap sagutin kasi may mga phases yun. Isa pang show yun. Oo, mahaba-haba yun. Okay. So yung kanina, Doc, na sinasabi natin, ano po ang kailangan tulong ngayon ng inyong organisasyon? Yes. What do you call yung transnational? Yung project po natin is still under Gawad Kalinga in partnership with UMass and 11 other organizations contributing to the project. Ang palayaw po namin sa project namin is a transnational collaboration for community health. Naghahanap po tayo ng mga kumbaga kindred spirits natin willing to lead in the area of community health, makinig sa mga tao at villagers para makuha ang pulso at needs nila. Lahat po ng proyekto natin ay nakuha muna natin sa pakikipag-usap sa mga leaders at sa mga tao. So wala pong one package deal kami para sa bawat village. Though gumagawa po kami ng template such that yung proyekto namin kunyari sa Angat, ma-implement namin next year sa Bukawi and vice versa. Okay. So, meron po ang mga current program po namin, just to give an overview, is disaster readiness, where we have 50 emergency kits being distributed in Angat this year. We also have po the pediatric immunization that I've spoken about, covering only flu shots. Meron rin po tayong child's needs assessment to focus on family relationships, particularly on the needs of children. Ito po yung Gawad Kalinga Village Ark of Noah sa Bukawi na sponsor po ng TripAdvisor Foundation. Yan po ay one of our villagers na pinapakita yung luma nilang bahay, kung saan sila nanggaling at kung saan sila ngayon. Ang Ark of Noah po ay napaka-special na village dahil 10 years po sila bago nakahanap ng sponsor with TripAdvisor and with Gawad Kalinga Boston. So, through the kindness of our partners in America who are also 100% pure volunteers, napili po ang ating Gawad Kalinga Village and Ark of Noah to be beneficiaries of 22 homes
that were Wow. brought up and turned over this April. We have 56 more homes to fundraise for. Yun po yung 56 ating pa. But still, that's a good start. Correct. no? Community development kasi hindi tayo housing program. And that's why we're entering in different aspects including community health, social business development, and education. So, ngayon hindi lang bibigyan nyo sila ng bahay tas iiwanan nyo na. Hindi ho ganun yun. So, Yes. kailangang medyo sustainable. Tsaka iba-ibang aspeto. Yes. Health, education, Yes. pati family planning, di ba? Kasama dyan. Kasama yan sa... Pati disaster preparedness. Yes, Prone ho yes, tayo yes. sa disaster. Lalo na ngayong La Nina naman, no? So, ang hinahanap talaga natin is leadership in all levels. So, Okay. meron po tayo sa private sector, meron kailangan din leadership within the private foundations that are taking care of communities, and to build leadership and confidence in the villagers themselves. So, ito po ay napakagandang example ng lahat talaga ng sector ng society nagtutulungan, and also to highlight na ang mga tao mula Amerika at Pilipinas, both Americans and Filipino-Americans, are helping each other for one common goal, which is to raise the dignity of these communities. Thank you very much, Doc. And how do they get in touch yes. with you? Paano yun? So, 2 ways po ang suggestion namin. Email po is contact@gk-usa.org. That's contact@gk-usa.org. And please look for us on Facebook Messenger, Gawad Kalinga, GK Boston. Okay. Congratulations, Doc, for all your efforts. And thank